umpisahan muna natin dito kay Bungo, mga kababayan. Ayun, si Bungo, ano? Kayo po ba naniniwala, mga bossing, na si Bongo po ayaw sa Pogo? Ako hindi ako makapaniwala. Bakit ho, mga kababayan? Sa pangunguna po nung bossing, no, ni Senator Bungo, o yung kumbaga kung paano siya nag-umpisa maging alalay, yung pong bossing niya na si dating Pangulong Duterte, siya po mismo ang sumisigaw na maganda ang Pogo, walang masama sa Pogo, maganda ang idudulot nito sa Pilipinas. Mga bossing, si Bongo kilala natin na talagang himod wet packs yan kay dating Pangulong Duterte. Kaya po ako hindi naniniwala dito sa salaysay o dito sa sinabi niya, mga kababayan. Na ano po? Naku, saglit lang nga. Salamat po, Rakiterang Pinay, sa inyong pagiging miyembro ng ating channel. Salamat po, Sir Ed Rioma TV, sa inyong super sticker, at Arlene Kaday sa inyong super sticker. O, yan po. Hindi ako naniniwala dito, mga kababayan, na si Bungo ay sumasang-ayon, no, sa ating presidente. Ako po, ang nakikita ko po dito, mga kababayan, kumbaga parang eleksyon na susunod na taon Ilang panahon na lang po ang itatagal At umpisa na po yung eleksyon, mga kababayan Sabi po ni Senator Bungo, mga bossing, kaisa rin po tayo sa anunsyo ng Pangulo na total ban sa Pogo. Siguro ramdam niya, mga kababayan, na talagang ang sambayan ng Pilipino pinapanawagan na matanggal ang Pogo, legal man o illegal, complete tanggalin. Walang ititira. So siguro, iniisip ni Senator Bungo na, naku, kapag ka ako, sinabi ko na ayaw ko din sa Pogo, iboboto ako ng taong bayan. Alam niyo po, ano yan kanya-kanyang kanya-kanyang hanap doon sa panlasa ng Pinoy Ang problema ho, mga kababayan, kada po kilos at galaw ng bawat politiko ngayon, mga bossing, ang sambayan ng Pilipino o ang bawat mamamayan po, nakatutok na po sa kanila. Kaya ramdam na ng mamamayang Pilipino kung sino yung namumulitika lang o sino yung namamlastik lang po. Sabi dito ni Senator Bongo, kaisa rin po tayo sa anunsyo ng Pangulo na total ban sa Pogo operation sa buong bansa. Nararapat lang gawing prioridad ang peace and order at security ng mga Pilipino. Maganda yung sinabi niya, no? Kung totoo, baka naman sa susunod kapag nabalik ka na o nailuklok ka ulit ng sambayan ng Pilipino sa pagkasenador, baka biglang revisahin natin yung Pogo ulit. Baka gano'n naman bigla. Sumusuporta naman ako sa mga magagandang programa at plano ng administrasyon. Ngunit may mas inaantabayanan ko ang resulta ng mga ito. Dapat ay mapapakinabangan ng mga mahihirap nating kababayang Pilipino. Kagaya na lang ng nag-iisang ginawa ni Senator Bongo, no, na malasakit. Ano nagawa mo? Malasakit. Yun na yun. Ako po, naiinis lang ako kay Senator Bongo, mga kababayan, nung panahon na sinabihan niya si Trillanes, no? Na, sabi niya kay Trillanes? Tamad yang si Trillanes Pero pag pinagkumpara mo yung gawa nitong dalawa na ito, mas makikita mo na talagang nginudngod ni Senator Trillanes ang kanyang ulo para magtrabaho dahil sandamakmak po yung listahan niya ng kanyang nagawa versus Senator Bongo, mga kababayan. Ed, kung tatanungin niyo po ako ano ang masasabi ko dito sa sinasabi niyang kaisa siya doon sa anunsyo ng ang Pangulo na total ban ang Pogo, mahirap pong maniwala Mahirap pong maniwala. Sa hinaba-haba po ng panahon na nakaupo ang dating Pangulo, no? Halos lahat po yun talagang himod wet packs
Hindi po natin makitaan sila. Yung grupo nila actually, Bato de la Rosa, hindi po natin sila makitaan, no? Na meron silang pagsang-ayon sa mga ginagawa ng Pangulo. Halos lahat po kontra. Ito na nga lang kay sino ba to? Yung Pugante. Pugante. Sorry naman. Huwag niyong tatawagin Pugante yun. Magagalit ang mga OTAP vloggers at OTAP supporters. Dito na lang kay Kibuloy, mga kababayan. Hindi naman sila nakikipagtulungan dun di ba? Sabi tuloy ni Aichang, to the max, talagang himod wet packs. Wag lang po natin kakalimutan, mga bossing, Chief Amo Sir, na susunod pong taon, election na po ulit. Susunod na taon, mga kababayan, kailangan nila yung boto natin. So baka naman, nakikiramdam lang na ayaw ng taong bayan sa Pogo Kaya ayaw ko din muna ngayon. Para mahuli yung kilite, makuha yung kilite ng sambayan ng Pilipino. Yun naman po kumbaga, opinion ko lang po, mga kababayan. Pwede pong magkakaiba tayo ng opinion, pwede pong magkakaiba tayo ng paniniwala, pero para po sa akin, medyo orokan. Medyo nanghuhuli lang ng kilite sa panahon na ito, mga kababayan. So, sabi ni Kuya Jerry Begonia, malapit nang mag 1K live viewers. Ayan, 1,015 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na i-like ang ating live stream, mga bossing. At ito susunod nating topic, mga bossing. No? Ito yung susunod nating Grabe. Ayan po. Kung nakikita niyo po, mga kababayan, nagkakaroon tuloy ng pagkukumpara ngayon ng taong bayan. Ngayon pong araw, siguro palabas na po ang bagyong Corina, mga bossing palabas po ng bansa ang bagyong Corina. Pero nung isang araw pa po, sabi dun sa balita, nakalabas na din po ng bansa ang ating vice-presidente. Saan papunta? Sa Germany daw po, mga bossing. Basahin natin to mga kababayan. Vice President and self-appointed. Sabi niya, ako ang designated survivor. Madami ang napaisip diyang mamamayang Pilipino. Naku, ano kaya yung sinasabi ng vice-presidente na siya ang designated survivor? Yung iba ang inisip po, mga bossing. Alam niya ba na merong mangyayari sa ating Pangulo? Kaya niya